dapat po you accord respect to a fellow lawyer. You do not call fellow lawyers names. Medyo mahigpit po ang Supreme Court dyan. Alam niyo po, marami ng mga abogado ang mga na-suspend at na-disbar. On public record naman yan, pwede nyo naman i-search sa Google, no? So any kind of impropriety in the actions of a lawyer can be sanctioned by the Supreme Court. Refer po naman ng isang hukom yan sa Supreme Court for disciplinary sanction. So, yun po yung mga possibilities, no? I'm not saying na we are taking one track or this track. I'm just saying the possibilities that's available to the court and yung mga sanctions na pwedeng harapin ng isang abogado. Patay ka, Kapunan. Yari ka talaga dito. Nako, mga kadunatics. Nako, yari itong si Kapunan, mga kadunatics. Mukhang madisbar pa ata dahil sa sinabi niyang spanking. Ang impeachment court spokesperson kasi na si Attorney Tungol ay nagsalita na patungkol sa nangyari nung isang araw. Alright, nako. At nag-explain din si Kapunan, mga kadunatics. Kita niyo naman sa gilid. Ayan. Nag-explain din siya sa kanyang side. Nako. At alam niyo ba, mga kadunatics, anong ginawa ni Kapunan dito sa explanation niya? Well. Pinataas niya yung sarili niya, mga kadunatics. Grabe talaga. Mga high pride. Pakinggan muna natin si Attorney Tungol, mga kadunatics. Patungkol sa sinabi ni Kapunan. Ayan, eto, yari talaga si Kapunan eh. Opo, no, isa po 'yun sa mga as much as possible hindi pinapayagan sa korte. Hala ka, Lagi niyo po Kapunan ka. tatandaan, very formal po kaming lahat sa korte. Kaya kung makikita niyo po sa una pa lang, pagpasok pa lang, pare-pareho po yung sinasabi namin, 'di ba? Respectfully appearing for the prosecution, ganyan. Pare-pareho lang po 'yon. So meron po kami tinatawag na code of conduct within the court. At kapag kasama po sa aming canon of professional responsibility and accountability, na lahat ng abogado ay nag-swear in po na dapat po you accord respect to a fellow lawyer. You do not call fellow lawyers names. Medyo mahigpit po ang Supreme Court dyan. Alam niyo po, marami ng mga abogado ang mga na-suspend at na-disbar. Nako, marami na daw abogado ang na-suspend at disbar, mga kadunatics. Tapos sinabi niya ito in the midst of impeachment hearing, mga kadunatics, against the second highest position. Grabe talaga. Napakawalang kwentang itong si Kapunan. Dapat madisbar na talaga siya, mga kadunatics. Talagang magre-regla na naman to. On public record naman yan, pwede nyo naman i-search sa Google, no? So any kind of impropriety in the actions of a lawyer can be sanctioned by the Supreme Court. Nako. So kung mga side remarks na yan, it can be sanctioned by the judge of that court or the Supreme Court as well. Kung hindi pa rin po susunod ang isang abogado sa isang reminder o order ng isang hukom, aside from, katulad ng sinabi ko kanina, aside from the violation ng rules na kailangan sumunod ka sa orders, no, indirect contempt ka, ikaw rin ay pwedeng makasuhan administratively by the lawyer concerned na sinabihan mo ng masama, no, or by any party or i-refer po naman ng isang hukom yan sa Supreme Court for disciplinary sanction. So, yun po yung mga possibilities, no? I'm not saying na we are taking one track or this track. I'm just saying the possibilities that's available to the court and yung mga sanctions na pwedeng harapin ng isang abogado in general. Patay ka, Kapunan. Yari ka talaga dito. Nako, mga kadunatics. Kaya pala, nung pumalag si Attorney Ferrer, sabi niya, okay, I will behave. But, eto, mga kadunatics, nagsalita si Kapunan. Okay? Didepensahan niya yung sarili niya dito, mga kadunatics. Panawagan kay Chis Escudero, mga kadunatics. Bakit? Very friendly lang talaga. Okay? Dapat makontempt na to or may direct contempt na to si Kapunan. Bakit? Hindi lang isang beses nangyari ito, mga kadunatics, so many times na ipinapahiya niya yung impeachment court na yan. Or yung mga abogado ng defense team ay talaga naman, mga kadunatics. I would not be surprised kung may mag-file ng kaso or ethic complaint patungkol sa mga sinabi nitong Kapunan. Ako,
Nako naman. Ewan ko kung retired na itong mga kadonatics. Mukhang hindi pa. So, baka madisbar to before mag-retired. At nako, hindi natitigil ang regla nito. Bago natin panoorin ang kanyang statement, mga kadonatics. Look at this. Look who's here. Look who's here, mga kadonatics. Nako naman, ang titigan na yan. Grabe. Sobra na talaga. Look at that. Sino yan? Patay. Mayayari pata si Recto nito. Nako. Oh? Pambari 4 at si Ralph Recto ang mga buwaya, mga kadonatics. Tingnan nyo naman. Talagang malandi ang tingin ni Pambari 4 dito. Yari si Vilma Santos nito. Ay, nako, grabe. Ilang buwan lang, mga kadonatics, pagkatapos manalo nitong si Pambare 4, lumabas agad yung baho. Can you imagine that? Sinabihan siya ni Inday Sara Duterte na kalabanin mo. Okay? I will support you. Kalabanin mo si Gwen Garcia. Ay, mga kadonatics, tingkag ang dalunggan ng babaeng ito. At yun na nga ang ginawa niya, tumakbo bilang governor. Of course, nasa Duterte side ka, manalo at mananalo ka talaga, mga kadonatics. Ilang buwan lang after that, lumabas yung baho. Maka-Malacanang pala. Nako, Maka-Marcos Jr. bangag din pala. Ay, nakakahiya ka talaga. Ayan, tinanggap niya dito. Oh, grabe yung ngisi niya, oh. Talagang walang utang na loob kay Inday Sara Duterte, mga kadonatics. Ang palagi niyang minimit ngayon, yung kalaban ni Inday Sara Duterte, yung nagpakidnap ka, Tatay Digong, yung mga nagpapakulong ngayon sa mga kaalyado ni Inday Sara Duterte, yun yung palagi niyang minimit up. Napakawalang hiya, wala talagang kahit kunti na lang ganito, mga kadonatics, na utang na loob na tira, walang-wala. Grabe, sobra talaga. Ang tinanggap niya dito, kaya ganito yung ngiti niya, mga kadonatics, yung special allotment, may allotment pala, budget na 250 million pesos galing sa pera ng taong bayan ang nagbigay sa mga napakalaking crocodile sa bansa. Ay, kaya nagkaganito yung bansa natin dahil sa mga taong to, mga kadonatics. Well, anyway, eto, panoorin natin si Kapunan. Dinipensahan niya yung sarili niya. You've yan, practiced mga long kadonatics. enough, attorney, no? You've practiced law long enough to see the evolution of courtroom styles. You practice law long enough, mga kadonatics, para magka-amnesia, nagkawalang hiya, at nagkabastos, mga kadonatics. Ito ba mga younger litigators today, are they more prone to confrontation? Or are we just seeing, siguro, courtroom behavior displayed differently because every exchange is clipped at maaring nagiging meme, replayed many times, etc.? Baka yung generational gap na. Yun, I was Seemingly. about to. Nung sinabi ni Chisa Escudero na generational divide, naintindihan mo ba yun? Siyempre. Anong tatong yun? Well. Naintindihan niya daw, mga kadonatics, yung sinabi ni Escudero na may differences in generations. At ito yung sagot niya. Pero hindi naman ako nasaktan. Hindi siya Kasi nasaktan. totoo naman, may generational divide. Siguro I'm older than most of the senators, even senator judges. But were you Hindi siya nasaktan, mga kadonatics, kasi may excuse pala siya. discussing something that would reference things of different chronologies? I think the subliminal message there was, attorney, hinay-hinay ka lang. Wag mo naman masyadong dikdikin itong kalaban mo. I mean, I think that was the subliminal message of the... See, look at that, mga kadonatics. Binuhat ang sariling bangko. Yun yung interpretasyon niya, mga kadonatics, sa sinabi ni Chisa Escudero. Na sobrang galing mo. Parang ganun, mga kadonatics. Attorney Kapunan, sobrang layo ng agwat mo. As far as being a lawyer is concerned. Kaya hinay-hinay lang, wag mo namang ganunin ang mga
young lawyers. Sariling interpretasyon, mga kadonatics. Parang si Satanas nga lang, mga kadonatics, sa Isaiah 41, if I'm not mistaken. No, Isaiah, basta sa Isaiah na I, and there is a danger of having that thought, mga kadonatics, na ako ang mas magaling, ako ang mas powerful, ako ang mas maganda. There's a danger. Kaya naging ganun si Lucifer, mga kadonatics, before he was being thrown down here on earth. Ganun yung pag-iisip niya. Nagbubuhat ng sariling bangko. At eto, ganito ang ginagawa ni Kapunan ngayon. Remember, mga kadonatics, nagbabasa kayo ng comment sa Facebook. Tapos kung may mga, mga prank na old generations cannot understand or cannot relate, makikita mo doon yung mga comments nila, mga kadonatics, na anong klase ito? I don't know if it's a hate comment, but kung babasahin natin ngayon, mga kadonatics, masasabi natin, nako, parang malayo sa reality yung mga comments nila. Kaya nga, ang iba nagko-comment na dapat may separate Facebook itong mga matatanda. Kasi iba yung pananaw nila, mga kadonatics, sa mga nangyayari ngayon, at iba din yung pananaw natin, which is, most likely, tama yung mga pananaw natin. Kasi, mga kadonatics, we are inclined, especially sa social media, while ang mga old generations are inclined to, yung old cultures. At ganito, ang ibig sabihin ni Chis Escudero, na, nako, Kapunan, okay, dapat mong intindihin yung mga sinasabi ng mga lawyers, young lawyers ngayon. Pero, yung interpretasyon niya, mga kadonatics, kakaiba. Being smart daw talaga siya. Pastilan. Kakahiya ka. Generational divide. That's why when I hardly lose my cool. But if someone like that appears in front of me, that's why I tried to make fun, try to just take light of it and say, I'm gonna spank you, because that's what mothers do to kids, di ba? Hoy, tama ka na, ang ingay-ingay mo dyan. Ang ginawa mo, Kapunan, is very unnecessary. Parang hindi talaga professionalism yung ginawa niya doon, mga kadonatics. That is not inside the house. Impeachment court na gawa nyo, na case against Inday Sara Duterte. Tapos sinasabi nyo seryosong matter, kakaya. Di ba? And that was the context. I was not condescending. I didn't want to sound condescending or want to, that was the context of, I'm going to spank you. Nakakasawa na talagang dagway ni Kapunan. Basta alam na natin dito, ang excuse niya, mga kadonatics, na instead na, asking for apology, or even, mga kadonatics, humble herself because, ang tanda-tanda niya na, 74 years old ata, if I'm not mistaken. Ay nako, binuhat pa yung sariling bangko, mga kadonatics. Kaya, sabi ni Atty. Tungol, which is, inakusahan si Atty. Tungol, mga kadonatics, ng prosecutors, okay? Ng kampo ni Luistro na lawyering daw the Vice President Duterte. Lawyering. Ayaw lang nila na ma-real talk, mga kadonatics. Kaya eto, inakusahan na nagiging lawyer na daw itong si Atty. Tungol kay Inday Sara Duterte. Utak talangka talaga. Ito na lang. Panoorin nyo, mga kadonatics, ang gaganda yung mood nyo dito. Ito. Ayan, di ba? Maganda yun. Sino yan? Ay, nako. Walang music, mga kadonatics. Baka makapiright tayo. Okay, konti lang. Ayan. Fast, ilod. Ganyan yung governor niyo sa Cebu. Nakakahiya kayo. Kaya kayo. Ay, nako. Okay, mga taga Cebu. I want to hear your opinions about Pam Baricuatro.
anong ginagawa niya ngayon or ano yung feelings niyo towards her? Kasi, nako, mas maganda malaman natin. Comment down below, babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you mga kadunatics. Ingat palagi, like and subscribe. Bye-bye.